kanina ka patahimik, Mary Joy ah. Huwag mo ko masyadong isipin. Wala akong planong lumayo sa'yo. Jasper, hindi naman ikaw ang iniisip ko. Huwag kang overconfident. Eh, ano bang problema? Nakapag-enroll ka na ba? Hindi ako mag-e-enroll ngayong SEM. Ah, bakit? Hindi na ako kayang paaralin ni Lolo Pedring. Sayang naman. Teka, subukan natin magsabi sa mami ko. Baka pwede kanyang pautangin ng pambayad sa tuition fee. At paano ko babayaran kung mauutang ako? Wala naman akong trabaho. Oo nga, no? Pero paano ngayon kapag hindi ka nakapag-enroll sa second SEM? Magpa-file muna ako ng leave of absence para makabalik pa rin ako sa school. Paano kung after ng SEM na to, wala ka pa rin pang-enroll? Magkikita pa ba tayo? Babalik ka pa ba sa pag-aaral? Totoo, Jasper. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano. Kung sana may maitutulong lang ako. Pero hindi, nag-aaral pa rin ako eh. Umaasa lang din ako sa mami ko. Salamat, Jasper, sa concern mo, ha? Pero kahit paano ko isipin ang problema ko, para talagang walang solusyon. Nag-almusal ka na ba, Mary Joy? Maya-maya aalis na ako para magtinda ng fishball sa harap ng school. Lolo, pwede ho ba ako maganap ng trabaho? At ano naman ang papasukan mong trabaho? Kahit ano, siguro sa fast food. Tagahugas ng pinggan, tagalinis o kaya kasambahay. Kailangan ko pong makaipon para makabalik ako sa school. Pwede kang maghanap ng trabaho, apo. Pero huwag kasambahay. Baka mapunta ka sa mga amo ng salbahe at saktan ka. Nako, baka makapatay ako ng tao. Si Lolo naman, syempre, pipili ako ng mabait na amo. Hindi. Bata ka pa. Baka mahirapan ka kung mamasukan kang kasambahay. Gusto ko po kasi talagang bumalik sa pag-aaral. Naiintindihan naman kita, Mary Joy. Pero hindi ganun kadaling makipagsapalaran. Kung sana lang buhay pa ang mga magulang mo, siguro gagawin nilang lahat para hindi ka mahinto sa pag-aaral. Samantalang ako, hindi ko na kaya ang mabibigat na trabaho, kaya nagtsatsaga ako sa pagtitinda ng fishball. Mabuti na lang at sumasapat sa pambili natin ng pagkain at pambayad ng kuryente. Gusto ko ring matulungan ka na, Lolo. Alam kong madami ka nang isinakripisyo para sa akin. Hindi pagsasakripisyo yon, apo. Ginawa ko yon dahil apo kita. Mahal kita. Salamat, Lolo. Papayagan kitang maghanap ng mapapasukan para makaipon ka ng pang-enroll mo. Kung yan ang alam mong paraan, para maipagpatuloy mo ang pag-aaral mo, sige, gawin mo. Mag-ingat ka lang at maraming manloloko sa paligid. Ayokong mabiktima ka ng mga scammer na yan. Sino pa kayang pwede kong tanungin? Yung iba kong kababata nagsipag-asawa ng maaga. Wala ring mga trabaho. Yung dati naming kapitbahay, hindi na rito nakatira. Sinuwerteng tatay niya sa Dubai. Kinuha na sila at buong pamilya nila nasa Dubai na. Ay, ang hirap ng walang magulang. Pero kung wala rin si Lolo na nagpalaki sa akin, mas lalo siguro akong kawawa. Baka palaboy-laboy na lang ako ngayon. Pero gusto ko talagang makapagtapos ng college. Mary Joy! Mary Joy! Manang Cecil? Bakit po? Kasi narinig ko kaninang nagtatanong ka sa tindahan ni Aling Belia. Naghahanap ka ba ikaw mo ng trabaho? Opo. Sinubukan ko po kasi mag-apply sa fast food. Yung malapit dito sa lugar natin. Ang daming hinahanap na papeles pati sa ID. Wala naman akong pera para kumuha ng mga document na hinahanap sa akin. May iaalok ako sa iyong trabaho. Pumunta ka na lang sa bahay at ipapaliwanag ko sa iyo ng mas maayos. Bakit hindi niyo po sabihin ngayon? Mary Joy, confidential kasi ito. Pero malakihan ang bayan. Siguradong masasagot na ang pangangailangan mo para maka-enroll ka ulit sa susunod na semester.
Totoo ba, Cecil? Nakahanap ka na ng pwedeng makatulong sa amin? Oo naman, Renan. Ay, baka salamat naman. Kailan ba namin siya pwedeng makausap? Oo nga. Ay, iti-text ko na lang kayo. Hindi pa kasi siya pumupunta sa bahay namin. Ang sabi ko kasi sa kanya, puntahan niya ako sa bahay para maipaliwanag ko ng maayos ang magiging trabaho niya. Tama. Sa tingin mo, papayag siya? Naku, kukumbinsihin ko siya. Cecil, sana naman mapakiusapan mo. Kasi marami na kaming nilapitan eh. Pero umaatras pag sinisimulan ng procedure. Naku naman, Renan. Walang problema doon. Kung ako lang sanang kinuha niyo eh. Pwede pa ako. Ay, talaga? Naku, Cecil. 40 ka na kasi. Risky na kung ikaw ang... Oo, Josie. Sige, naiintindihan ko. Sa edad ko ngayon, delikado na rin talaga. Pero huwag kayong mag-alala. Pipilitin kong makumbinse yung kausap ko. Kailangan talaga ng pera. At ito ay isang magandang offer na siguradong hindi niya matatanggihan. Lolo, narep ako na pa yung fishball na ititinda mo. Salamat, Apo. Lalabas po muna ako, ha? Kailangan mo ba ng pamasahe? Hindi po. Diyan lang ako papunta kina Manang Cecil. Aba, bakit? May aalok daw po kasi siyang trabaho. Pero hindi niya po napapaliwanag sa akin kung ano pong klaseng trabaho. Sabi lang niya, pumunta ako sa kanila para may paliwanag niya ng mas maayos. O sige. Dumaan ka sa pwesto ko at balitaan mo ko kung ano man na mapag-usapan ninyo. Opo, Lolo. Sige, alis na ako. Maya-maya iuwian na ng mga bata sa school. Tsaka hanapin nila ako sa pwesto ko. Sana maubos ang paninda ko ngayon. Sandali lang. Manang Cecil? Oy, Mary Joy, naku, kahapon pa kita hinihintay. Naglaba po kasi ako kahapon. Tumanggap ako ng labada para kahit papano makatulong kay Lolo. Okay. Napakabait mo talagang bata, no? Halika, pasok ka, Iha. Oh, maupo ka. Upo ka, Iha. Huwag ka mahiya. Salamat po, Manang Cecil. Tungkol po sa trabahong sinasabi niyo? Ganito kasi yon. Teka, ilang taong ka na nga ba? Dalagang-dalaga na kasi ang itsura mo eh. 17 po. 17? Minor de edad ka pa pala. Pero malaking bulas ka, Iha. Ano po ba yung trabahong sinasabi niyo, Manang? Naalala mo ba na 2 beses akong nabuntis? Opo, pero hindi dito nakatira ang mga anak niyo. Ang sabi niyo sa amin, kinuha sila ng dati niyong kinasama. Tama. Matandain ka pala, Mary Joy, pero atin na lang to, ha? Hindi yun totoo. Ha? Bakit po? Nasaan po yung mga anak niyo? Ibinigay ko na sila sa tunay nilang magulang. Tunay na magulang? Pero nakita ko po kayong nagbuntis at ilang araw niyo ring inalagaan dito yung magkasunod niyong pinagbuntis. Kayo pong mga magulang ng mga bata. Bakit niyo po sinasabing ibinigay niyo sila sa tunay na magulang? Makinig ka, Mary Joy. Ako ay naging surrogate mother. Ano po yung surrogate mother? Ipinagbuntis ko ang anak ng isang mag-asawa. Dahil hindi kaya ng matres ng misis ni Mister na magbuntis. Galing sa kanila ang embryo at isinaling sa akin sa pamamagitan ng IVF. Ano po yung IVF? In vitro fertilization. Naging surrogate mother kayo? Ipinaampon yung anak nyo? Hindi. Anak talaga nila yon. Ipinagbuntis ko lang para sa kanila. Dahil mahina nga ang matres ng asawang babae at malaki ang bayad pag ganito. Bakit niyo po sinasabi sa akin yan? Dahil, Mary Joy, may mag-asawang naghahanap ulit ng surrogate mother. Surrogate? Bakit hindi kayo ang kunin?
2 beses na po kayo naging surrogate, di ba? Kasasabi niyo lang sa akin ngayon. Problema na kasi, Iha, ang edad ko. 40 na ako. May mga risk na kapag ganito na ang edad, pwedeng magkadiferensya ang sanggol habang lumalaki sa sinapupunan. Kaya, nagpahanap na lang sila sa akin na mas bata at malusog na babae na pwedeng... Alam mo na, ang ibig kong sabihin. Inaalok niyo po ba ako na maging surrogate? Yes! Yes! Malaki ang ibabayad nila, Mary Joy. Sobra pa na pang tuition mo sa school. Mabibili mo ang mga sapatos, damit at pang make-up na gusto mo. Manang Cecil, hindi ko po kaya Mary yan. Joy, pag-isipan mo munang mabuti. 9 na buwan ka lang na magtatago. Habang buntis ka lang. Pagkasilang mo, ibibigay natin sa magulang yung baby. Makauwi ka na sa lolo mo na parang walang nangyari. At makababalik ka na sa pag-aaral mo. Anong malay natin? Baka sa tuwa sa iyo ng mag-asawa, sila na ang tumustos ng pag-aaral mo hanggang makatapos ka, di ba? Pero Manang Cecil... Please, Mary Joy, pumayag ka na, Iha. Sa'yo ko lang ito inialok. Wala akong ibang kausap. Confidential ito. Makakaharap mo lang ang mag-asawa kung papayag ka na. Kahit pumayag ako, alam kong hindi papayag si Lolo. No problem. Ako ang kakausap sa lolo mo. Naku, pagagalitan niya po ako. Huwag niyo nga po siyang kausapin. Mary Joy, ako ang makikipag-usap. Malaking tulong ito sa inyong maglolo. Manang Cecil, mahirap po yan. Dalaga pa ako at Naku, Iha. virgin. Iha, hindi ka gagalawin. In vitro, ibig sabihin, dadaan sa medical procedure ang pagsasalin sa iyo ng embryo. Pero manganganak po ako. Masisira ang pagkababae ko. Isipin mo muna, Iha. Makatutulong ka sa isang mag-asawa na sabik magkaanak. Isipin mo yon, Mary Joy. Isasakripisyo mo ang katawan mo para sa isang mas dakilang layunin. Manang, hindi ko po kaya magdesisyon. Gusto ko, pero natatakot ako. Paano kung hindi ko kayanin? Bata ka pa at malakas. Kakayanin mo yon, Mary Joy. Pero, Gusto ka nang makausap ng mag-asawa. Nakiusap lang akong huwag muna. alam nilang inaalok mo sa akin na... Oo! Alam nilang nakahanap na ako ng surrogate. Pero nakiusap akong ako na muna ang magpapaliwanag bago kanila kausapin. Hindi ko pa rin alam. Hindi ko kayang sagutin ang inaalok mo, Manang. Ganito na lang, Iha, ha? Pupunta kami sa inyo, isasama ko ang mag-asawang gustong-gustong magkaanak. Sila mismo ang kakausap kay Lolo Pedring. Kami na ang bahalang magpaliwanag. Kapag pumayag ang lolo mo, payag ka na rin, Iha. Po? Uy, Manang Cecil. pumayag ka na. Nakataya rito ang kinabukasan mo, Iha. Makapag-aaral ka, magbabago ang kapalaran mo, makakatulong ka sa lolo mo. Ano? Inalok ka ng kapitbahay niyo na maging surrogate? Nako, huwag kang papayag dyan, Mary Joy. Ayoko talaga. Pero alam mo, Jasper, napakaganda ng alok ni Manang Cecil. Magkakapera na ako sa pang-enroll para sa college. Hindi tama yan. Dalaga ka pa eh. Masisira ang pagkatao mo. Naisip ko na yan, Jasper. Mary Joy, katawan mo yan. Pahalagahan mo. Walang katapat na halaga ang pagkababae mo. Alam ko, Jasper. Pero gusto ko ring magpatuloy sa pag-aaral. At kahit isipin kong mamasukan maging serbidora sa beer house, hindi ko pa rin kikitain ang halagang ino-offer ni Manang Cecil. Gusto kong pahalagaan ang pagkatao ko, ang pagkababae ko. Pero gusto ko ring makapagtapos ng pag-aaral. Naiintindihan mo ba ako? Yung inaalok ni Manang Cecil, 1 beses ko lang gagawin. At kapag pumayag ako,
may pagpapatuloy ko na yung pag-aaral ko. Natatakot ako, Jasper. Pero natutokso na akong tanggapin to. Gustong-gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. At lahat ay gagawin ko para sa pangarap na yon. Mary Joy, pwede ka mag-working student. Mag-enroll ka lang ng ilang units para kayanin mo ang tuition fee. Kahit isang unit lang kada sem. Hindi baling abutin ka ng ilang taon sa pag-aaral. Makakatapos ka rin. Kesa naman sa ibenta mo ang sarili mo para makapag-enroll ka. Jasper, sabi ni Manang Cecil, wala raw masama sa gagawin ko. Makakatulong ako sa mag-asawang hindi magkaanak. Tapos, babayaran ako ng sapat. Gumising ka nga. Magbubuntis ka. Ikaw ang magbubuntis. Pampihira ka. Parang kinalakal mo ang katawan mo para magkaanak ang ibang tao. Alam ko! Alam ko! Pero naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Mary Joy, magkaibigan tayo. Noon naiintindihan kita. Pero ngayon, naguguluhan na ako. Sinabi ko na sa'yo, pwede ka pa rin makabalik sa pag-aaral. Pero wag sa ganitong paraan. Pwede ka mag-working student. Kung gusto mo, tutulungan kitang humanap ng part-time job. Sasamahan kita mag-apply. Huwag ka lang pumayag sa alok ni Manang Cecil. Cecil, hindi pa pala bumalik yung kinausap mo? Naku, hindi pa nga. Pero malapit lang ang bahay nila sa amin. Ganun ba? Renan, bakit hindi na lang tayong kumausap sa kanya? Lumilipas ang mga araw at naghihintay ang doktor na kausap natin. Oo, Josie, alam ko. Tayo nang kumausap sa sinasabi ni Cecil. Natatakot kasi si Mary Joy. Baka hindi pumayag ang lolo niya at lalo siyang mapagalitan. Pero kung may papaliwanag natin na maayos ang lahat, siguro naman makukumbinsin natin ang parents nung Mary Joy na sinasabi mo. Wala na siyang mga magulang. Ulila ng lubos si Mary Joy. Pinalaki lang siya ng kanyang lolo. Ganun ba? Kung ganon, yung lolo ang kausapin natin. Ano? Gusto mong anakan ng apo ko? At payag naman itong misis mo? Pambihira, anong klase kayo mag-asawa? Lolo Pedring, huminahon kayo. Hindi ganoon ang ibig sabihin ni Renan. Binabastos nyo ang apo ko. Ang kakapal na mga mukha nyo. Lolo, huminahon ka muna. Maupo po ulit kayo. Sige na po. At ikaw naman, Mary Joy. Parang baliwala lang sa'yo pinagsasasabi ng lalaking ito. Ngayon ko lang po sila nakita, pero bago sila pumunta rito, naipaliwanag na sa akin ni Manang Cecil ang lahat. Paanong paliwanag? Nagkasundo na kayo? Nakipagkasundo ka ng hindi mo alam? Hindi po. Hindi po ako nakipagkasundo. Lolo Pedring, totoo po ang sinasabi ni Mary Joy. Hindi na siya bumalik sa akin kahit anong pakiusap ko sa kanya. Hindi po siya pumayag. Kaya nga po kaming mag-asawa ng personal na pumunta rito sa inyo para po kausapin po sana kayo. Gusto naming kuning surrogate mother si Mary Joy. Bata pa siya, malakas at malusog. Malaki ang posibilidad na ang embryo mabubuhay sa kanya. Lolo Pedring, ilang beses na ho naming sinubukan. At ilang beses din ho akong nakunan. Hindi ho kaya ng matris ko. May diferensya ako at hindi na rin ho ako bumabata. Gustong-gusto namin magkaanak ni Renan. At ito lang surrogacy ang last chance namin. Bakit hindi na lang kayo mag-ampon? Kung mabibigo kami sa surrogacy, baka maisipan namin mag-ampon na lang. Pagbihira, hindi ko talaga maintindihan. Lolo, dadaan ako sa medical procedure para mailipat sa akin ang nabuong embryo. At kapag nabuhay ang sanggol, ako na magbubuntis hanggang maisilang ko ito. Pagkatapos, ibibigay ko po sa kanilang baby at makakabalik ako sa pag-aaral. Mahabaging langit. Ginagawa na pala ngayon ng ganyan. Hindi! Hindi ako makakapayag. Humanap kayo ng ibang babae, babayaran nyo para gawin yan. Pero hindi ko papayagan si Mary Joy. Huwag ang apo ko.
Hindi ang apo ko! Lolo Pedring, sana makinig naman kayo sa pakiusap ni Narinan at Josie. Bibigyan nila ng sapat na halaga ang apo nyo kapag naging matagumpay ang procedure. Hindi malalaman ng mga kapitbahay natin mga tsismosa ang pagdadaanan ni Mary Joy. Dahil titira siya sa ibang lugar at pagkatapos ng mga anak, saka lang siya babalik dito. At hindi lang siya babalik dito. Makapagpapatuloy siya ng pag-aaral niya sa college, kapalit ang ibibigay niyang tulong sa mag-asawa. Matutupad naman ang pangarap ng apo ninyo na makapagkolehiyo. Kaya po sana, pag-isipan niyo mabuti. Si Mary Joy talaga ang gusto nila. Pagkatapos sa mga sinabi ko, siguradong hindi na babalik dito mag-asawang yon. Ano akala nila sa'yo? Baka o kalabaw na pwedeng palahian? Lolo, huwag ka na pong magalit. Pwede po ba maupo kayo para makapag-usap tayo ng mas maayos? Ay, nako. Pinag-isipan ko pong mabuti yung alok nila. Mary Joy, apo. Anong ibig mo sabihin? Tanggapin na po natin, Lolo. Ano? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Magbubuntis ka, pero dalaga ka at walang asawa. Masisira ang pagkababae mo. Paano ka makapag-aasawa? Malayo pa naman sa isip ko ang tungkol sa pag-aasawa. Ang gusto ko po ay makapagpatuloy sa kolehiyo para maiahon kita sa kahirapan. Kahit manatili tayong mahirap, matatanggap ko kaysa sa mapahamak ka. Hindi ako mapapahamak. Tutulungan pa nga po nila ako. Napaniwala ka na nila sa baluktot nilang katwiran. Kung gusto mo ako makapagpatuloy sa pag-aaral, papayagan mo na ako. Apo, Ngayon ko lang to gagawin, Lolo. Para sa ating dalawa. Para sa kinabukasan natin. Sandali lang! Naku, sino naman kaya ito? Baka bumalik si Narinan at Josie. Cecil, magandang araw. Lolo Pedring, at kasama niyo si Mary Joy? Magandang araw po, Manang Cecil. Tuloy kayo. Wag na, Cecil. Ha? Dala ko ang kariton ko ng fishball. Magtitinda kami ngayon sa harap ng eskwelahan. Sumaglit lang kami rito para sabihin sa yung pinapayagan ko na si Mary Joy. Totoo, Lolo Pedring? Oo. Nako, matutuwa yung mag-asawa. I-chat ko kaagad sila para mapag-usapan ng procedure, kung kailan ito isasagawa at kung ano pang mga dapat gawin. Nako, Lolo Pedring, maraming salamat. At sa iyo, Mary Joy, thank you so much. Kumusta ka na, Mary Joy? Okay naman po. Wala namang masakit sa akin. Mabilis lang po pala yung procedure. Oo. Ngayon, pwede ka na ulit umuwi. Tapos maghihintay tayo ng ilang araw para masigurong kumapit sa matres ang embryo at magtutuloy-tuloy ang pagbubuntis mo. Hindi ko po alam man dapat kung maramdaman. Naiintindihan kita, Iha. Pero alam mo bang, napakalaking utang na loob itong ginawa mo para sa aming mag-asawa. Ang dasal ko lang, Mary Joy, magtuloy-tuloy na ito. Dahil napakamahal ng ibinayad namin sa procedure na ito. At maaaring ito na ang huling chance naming mag-asawa. Naiintindihan ko po kayo, Manang Josie. Sana lang magtuloy-tuloy na talaga at hindi masayang. Anong balita? Anong sabi ni doktora? Na-check up naman niya si Mary Joy? Oo, Renan. Ay, At 4 na linggo nang buntis si Mary Joy. talaga.
Hindi ito ni-reject ng katawan Ay, niya. salamat ako. Ngayon, bago lumaki ang tiyan ni Mary Joy, kailangan maikuha natin siya ng temporary unit na tirahan, ano? Isasama ba natin ang lolo niya? Kung gusto ni Mary Joy, siya magdidesisyon. Buti pa, puntahan na natin siya. Buntis ka na nga, Apo. Opo, yan ang sinisiguro ng doktor ang tumingin sa akin. Anong sabi ng mag-asawa? Nag-chat po sa akin. Bibisita raw po sila dito para mapag-usapan kung saan ako titira kapag 3 months na ang tiyan ko. Sasamahan mo ko, Lolo? Magtataka mga kapitbahay kapag bigla tayo nawala rito pareho. Mas mabuti sigurong dalaw-dalawin na lang kita para kapag kabuanan mo na, sasamahan na kita. Sige po, mas mabuti nga siguro ang ganyan. Mary Joy, Bakit bigla ka pong nalungkot? ito ba talaga ang gusto mo, Apo? Hindi na ako pwedeng umatras. Buntis na po ako. Tatapusin ko na pagkasunduan namin. Ingatan mo lang ang sarili mo, Apo. Lolo naman, pansamantala lang naman tayo magkakalayo. Kung may pera ako, hindi ko to papayagang mangyari sa'yo, Apo. Kung may pera tayo, hindi ko kailangan gawin to. Kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Ako po ang may gusto nito, Lolo. At nagpapasalamat ako. Pinayagan mo po ako. Ito ang una at huli. Kung gusto mo talagang tapusin ang kolehiyo, mas gusto kong mag-working student ka kaysa ganito ang gawin mo. Lolo Pedring. Hindi ko pa rin matatanggap, Mary Joy. Mahirap ipaliwanag. Pakiramdam ko para kasing ipinagbili natin ang iyong karangalan, ang iyong pagkababae. Tinanggap mo rin pala. Ilang buwan ka ng buntis? Nagtatatlo na, Jasper. Sa 1 linggo, hindi na ako rito nakatira. Ilipat na ako ni Manong Renan sa isang paupahang kwarto malapit sa kanila. Mabibisita ba kita ron? Bakit ka naman mag-aabalang bumisita sa akin? Mary Joy, special ka sa akin eh. Wala man tayong formal na usapan. Wala mang label lang kung anong meron tayo. Basta, special ka sa akin. Jasper, Sana pwede kitang bisitahin. Gusto kong naroon ako sa bawat araw ng journey mong to. salamat Jasper. Kailangan ko to, ang suporta mo. Mary Joy, pwede ko bang mahawakan ng kamay mo? Hawak mo na, hindi ba? Baka kasi magalit ka eh. Jasper, special ka rin sa akin. Pero ayoko ng commitment. Gusto kong mag-concentrate sa pangarap ko. Handa naman ako maghintay. Kahit nasa ganito akong sitwasyon, magiging isa na akong ina. Pero hindi mo naman anak yan. Surrogate mother ka lang, Mary Joy. Alam ko. Pero alam mo, nung umpisa, natatakot ako. Ngayon habang lumalaki ang tiyan ko, nagiging excited na ako sa pwede pang mangyari. Hindi ka dapat ma-attach sa ipinagbubuntis mo. Hindi siya sa'yo. Mahirap ipaliwanag. Iba pala kapag may buhay na lumalaki sa sarili mong katawan. Ramdam mo ang himala ng buhay. Ang disenyo ng creator natin. Kung paano nagkakababy sa tiyan ng isang babae. At kung paano ito lumaki mula sa pagiging embryo. Parang fascinated ka sa nangyayari sa'yo ah. Alalahanin mo. Hindi to normal. At sa pananaw ni Lolo Pedring, hindi to tama. Alam ko. At nagpapasalamat ako, Jasper. Pilit mo nga akong iniintindi sa naging desisyon ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Special ka sa akin. Kaya kahit hindi ako sang-ayon sa ginawa mong to, narito pa rin ako para suportahan ka at tulungan.
Tignan mo rin kahawig na kahawig mo ang baby natin. Nakikita ko sa kanya ang iyong mga mata at ilong. Ang matangos mong ilong. At gusto ko na sana siyang buhatin. Hindi. Hayaan mo na muna. Ha? Hayaan muna natin siya sa tabi ni Mary Joy. Mary Joy, anong pakiramdam mo? Nangihina pa po ako. Sige, magpahinga ka na muna. Lalabas muna kami para kausapin ng doktor. Kukunin niyo na ba si baby agad? Pwede sana, pero kakausapin muna namin sila. Sige na, magpahinga ka na muna, ha? Baby, tahan na, ha? Napatahan mo siya, oh. Lalo ko tuloy siyang gustong-gustong kargahin. Mamaya na. Kailangan mag-breastfeed si Mary Joy. Tayo na. Lumabas Sige. muna tayo. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Umiiyak ka? Jasper, hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya? Nakapanganak ka na. Nakaraos ka na. Si Lolo Pedring pabalik na rin dito. Gusto kanya makita. Jasper, tulungan mo ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko kayang ibigay si baby. Ngayong nakita ko na siya. Ngayong hawak ko siya at nagbe-breastfeed sa akin. Ramdam ko pagiging ina. Hindi ko siya kayang ipaampon. Hindi mo siya anak. Itatakas ko siya. Tulungan mo ko. Ano ka ba hindi pwede? Hindi sa'yo si baby. Nakipagkasundo ka. May pinirmahan kang kasunduan, Mary Joy. Pagkapanganak mo, mapuputol na ang koneksyon mo kay baby. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Wala tayong magagawa. Kahit ayaw mo, kukunin nila si baby sa'yo. Dahil anak nila yan. Ipinagbuntis mo lang para sa kanilang mag-asawa. Jasper. Mary Joy, matibay ka. Alam kong malakas ang loob mo. Ngayon mo yan gamitin, Mary Joy. Ngayon mo pairalin ang tapang mo. Matapang mong harapin ang katotohanang kailangan mong ibigay si baby sa kanyang tunay na mga magulang. At sa mga susunod na araw, kailangan tanggapin mo na hindi mo siya anak at maaaring hindi mo na siya makita pang muli. Hindi. Ayoko. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang ibigay ang anak ko. Mula ng mga anak ka, palagi ka raw umiiyak. Manang Cecil, ganito po palang pakiramdam pag bagong panganak. Iha, sabihin mo nga sa akin, ano bang nararamdaman mo? Alam kong hindi sa akin si baby, pero nabuo ko siya at lumaki sa sinapupunan ko. Ang bawat gabing nagigising ako tuwing kikilo siya sa loob ng tiyan ko, napupuyat ako. Pero hindi ko maipaliwanag ang saya ko dahil alam kong buhay siya at malusog. Manang Cecil, nang may isilang ko siya at mahawakan ng anak ko, isinilang ko siya. Anak ko siya. Ako, ang kanyang ina. Mary Joy, Iha, galing siya kina Renan at Josie. Hindi ikaw ang magulang niya. Sana naman, Iha, maintindihan mo yon. Ginamit ng siyensa ang katawan mo para ipabuntis si baby. Tulad din ng pagiging surrogate mother ko sa 2 sanggol noon. Manang Cecil. Iha, Mary Joy, hindi mo siya anak. Ipinagbuntis mo, isinilang mo, at ngayon, nagpapa-breastfeed ka. Pero hindi magtatagal, Iha. Kailangang ibigay mo na siya kina Renan at Josie. May kasunduan kayo at sila ang tunay na mga magulang. Tinanggap mo ang trabahong ito para makapag-aral ka, hindi ba?
Opo. O di kung ganon, huwag ka nang umiyak. Tibayan mong dibdib mo. Isa ito sa sugal na hinaharap ng pagiging surrogate mother. Ang araw na maghihiwalay sila ng sanggol na isinilang niya. Manang Cecil. Anak ko siya. Baby ko siya. Hindi, Mary Joy. Hindi mo siya anak. Tumahan ka na, iha. Makasasama sa'yo ang pag-iyak ng sobra. Tatagan mo ang loob mo. Babalik ka sa pag-aaral? Yan ang pangarap mo, hindi ba? Doon mo i-focus ang isip mo, iha. Matatanggap mo rin ang lahat. Makakayanan mo ito. Maniwala ka sa akin. Ayaw mo raw kumain, sabi ni Jasper. Wala po akong gana, Lolo. Kailangan mong kumain para lumakas ka at nang makauwi ka na sa atin. Pag nakauwi ako, hindi ko na makakasama si Baby. Aba, natural. Hindi mo siya pwedeng isama. Anong iisipin ng mga kapitbahay natin? Lolo, Tingnan mo ang sarili mo. Tumanda ang itsura mo dahil aburido ka at iyak ng iyak. Akala ko ba alam mo ang ginagawa mo? Akala ko naintindihan mo itong pinasok mo. Bakit ngayon ay panay ang iyak mo? Lolo, hindi ko inaasahang maa-attach ako ng ganito kay Baby. Pumayag ka man o hindi, kukunin na mag-asawa ang bata. Malinaw yan sa kontratang pinagkasunduan nyo. Anak nila ang ipinagbuntis mo. Lolo, Tama si Cecil. Kailangan mong tibayan ang iyong dibdib. hindi na ipaliwanag sa akin na ganito pala kahirap ang pagiging ina. Ang hirap labanan yung attachment, Lolo. Paano ang pag-aaral mo? Kalilimutan mo na. Ano, ipaglalaban mong ibigay sa iyo ang bata? At pagkatapos ano? Magiging dalagang ina ka na walang paraan para sa buhayin. Siyempre kapag itinago mo ang bata para hindi makuha ni Renan, kailangan mo ng paraan para kayo mabuhay na dalawa. Kaya mo ba yon? Sa tingin mo ba ay maibibigay mo sa kanya ang buhay na kayang ibigay ng tunay niyang mga magulang? Lolo, Naiintindihan kong emosyong pinagdaraanan mo. Naging magulang din ako. Pero iba ka pa rin dahil nagbuntis ka. At ngayon ay nagsilang. Iba ang pagiging ina. Pero Mary Joy, tulad ng sinabi ni Cecil, hindi mo anak si Baby. Nakipagkasundo ka para ipagbuntis yun. Kapalit ang sapat na halaga para makabalik ka sa pag-aaral. Nakiusap ka pa sa akin na payagan kita, hindi ba? At ngayon, ano tong gusto mong gawin? Ipaglalabang mo manatili sa'yo ang bata. Gayong ikaw mismo, hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. tama na po. Ayoko nang marinig yung paninisi niyo, Lolo. Ibibigay mo sa mag-asawa si Baby dahil yun ang tama. Dahil yun ang napagkasunduan. Kung talagang napamahal sa'yo ang sanggol, bakit hindi ka makiusap kina Renan na payagan kang dalawin ito at bisitahin? Kaysa nag-iisip kang ilayo ito sa mag-asawa. Guguluhin mo ang buhay nating lahat kapag itinuloy mo yan. Naiintindihan ka namin, Mary Joy. Habang hindi pa nakakakilala ang aming anak, pwede kang dumalaw sa bahay. Padidiin mo siya. Hanggang mag-1 taon siya. Pagkatapos nun, kailangang putulin na ang pagpunta mo sa amin. Manang Josie. Pasensya ka na, Mary Joy. Gusto ka naman namin talagang makilalang magulang ni Baby. Anak naman namin siyang talaga eh. Naiintindihan ko po, Manang Renan. Bata ka pa, Mary Joy. In the future, pwede kang mag-asawa at magkakaanak kayo kahit ilan ang gusto ninyo.
tinatanaw naming malaking utang na loob na pumayag kang maging surrogate. Tama. At sana nga, mapalaki namin na maayos si baby. Manang Josie, kailan niyo isasama sa bahay niyo si baby? Paglabas mo rito, isasama na namin siya. Nakahanda na ang kwarto niya. Baby. Mary Joy. Basta po, pwede ko siyang dalawin para i-breastfeed hanggang may gatas pa ako, di ba? Oo naman. Pangako. Pwede. Naiintindihan kita, pero sana maintindihan mo rin kami. Nagkaroon tayo, Iha, ng kasunduan. At kailangan tumupad ka sa kasunduang yun. Kumusta ka na? Heto, Jasper. Pinipilit bumangon. Ito mo yung muli. Dumadalaw ka pa ba kay baby? Oo. Pinapayagan ako ni Manong Rena na tuwing bibisita ako, nagbe-breastfeed ako. At nag-iiwan din ako ng breast milk sa feeding bottle. Para kahit wala ako, may breast milk si baby. O ano? Okay ka na ba? Konti. Unti-unti ko nang natatanggap ang sitwasyon ko. Aba, dapat lang. At pagkatapos nito, siguro naman hindi ka nauulit. Hindi na talaga. Nangako kay Lolo, ito ang una at huli na magiging surrogate ako. Magpo-focus ako sa pag-aaral at kapag naubos ang binayad sa akin, mag-working student na ako. Tama ka. Pwede akong kumuha ng ilang units lang muna para makapagtrabaho ako at makapag-aral lang sabay. Oo, Mary Joy. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Jasper, Narito lang ako. Walang magbabago. kahit naging isa na akong ina, Oo naman, Mary Joy. bakit? Kailangan bang lahat ng tanong ay sasagutin ko? Mahal kita noon. Mahal pa rin kita ngayon. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nire-respeto ko ang naging pasya mo. At ngayon pinipilit mong bumangon sa emotional attachment mo kay baby. Narito pa rin ako. Lagi kitang sasamahan sa journey mo sa buhay. Hanggat payag ka, narito ako. Dahil mahalaga ka sa akin. Di ba sabi ko nga, special ka sa akin. Mahal kita, Mary Joy.